So, gagawin na po natin ang ating personal finance diagnostic. Una, do I have a financial plan? Kung yes yung sagot nyo, give yourself 1 point. Yes. Meron ba kayong malinaw na purpose para sa bawat life goal or financial goal ninyo? Yung inyong bang mga life goals or financial goals ay may naka-priority? 1 point ulit. Each financial goal has a budget and time frame when this will be achieved. Kuwari, gusto mo magpatayo ng bahay, 5 million pesos in 5 years. Yeah. The budget items have assigned source of income. Saan manggagaling? May action plan in place for each source of income. Ano yung plan of action ko? 1 point each for every step of the financial plan for a total points of 5. Itatrack nyo po ang inyong score. Kanya-kanya po tayong tracking ng score dito. Kaya, honesty is the best policy. Yan. Does my net worth match its prescribed level given my age? Nabasa ng edad. Ang net worth natin, ito yung assets natin, minus yung liabilities. Sa ibang service, ang tawag nila din ay equity. Sa SALN ninyo, nandun na yung net worth. Yung net worth natin, yung pagmamay-ari ko, what you own kasi yan. Yung sa'yo talaga. No? Kasi meron tayo na parang prescribed na amount na dapat ito na yung meron ka base sa edad mo na net worth. Yung assets natin equals liabilities plus net worth. What you have, assets, these are stuff with you, equals liabilities, pagmamay-ari ng iba yan. Yung net worth, pag tinanggal mo yung liabilities sa assets, yun yung matitira. Bigyan natin ng example. I think ang malinaw na example dito, Sir Ed, ay bahay. Kunwari, ikaw ay may bahay na worth 10 million pesos. Tapos, ito ay inutang mo. Nag-down payment ka ng 2 million, tapos nakapagbayad ka na rin ng worth 1 million pesos. 3 million na yung net worth. Yung net worth mo. Kasi, 7 million na lang yung natitirang liabilities. Correct. So, 10 million minus 7 million na liability mo pa, yung pagmamay-ari mo lang talaga dun sa 10 million na bahay na yan ay 3 million. Meron tayong net worth estimate multiplier. Ilang taon ka na, Sir Ed? 45. So, ang net worth multiplier niya ay 54. Ako naman po ay 35 years old pa lang. Ang net worth multiplier ko naman ay 24. Ang gagawin natin dyan ay i-multiply natin yan by our monthly expenses. So kung ang monthly expenses mo, magkano? 50,000. Pareho kaming 50,000. 50,000 times 54. 2.7 million na dapat yung aking net worth. Ako naman, dahil ako ay 35 years old pa lang, kung 50,000 din, 50,000 times 24, ang sa akin lang, ang net worth ko lang na target ay 1.2 million pesos. Kaya, kung hindi nyo nagawa ang inyong SALN at ang inyong MIMO, gumaganito kayo ngayon diyan. Pero yung mga nakagawa, nako, ito na, ma-assess na nila ang kanilang kalagayan. Kapag advance yung net worth mo, magkano yung required sa'yo? 2.7 million. Ang actual mo ay more than, kumari, 4 million pesos. O, advance yung net worth mo dyan. Yes. Pero kung halos pareho lang, kunwari, 2.7, nasa 3 million ka, halos pareho lang yun. 10 point. 2.7, 500,000 lang net worth mo. Zero. Kasi behind yung iyong net worth. Number 3. Sir Vince, ito naman tinatanong dito sa atin, do I have adequate emergency savings? Supposedly, para po masagot natin ito, dapat meron tayong emergency savings na equivalent to 9 months of our expenses. It should be liquid, ha? Cash or near cash investments yan. And this should only be touched only in matter of life and death situations. Unexpected, necessary, and urgent. So, ang i-add ninyo, yung cash, regular savings, at saka yung time deposit. Kasi usually, yung mga emergency savings natin ay nakalagay dyan. Pag na-add nyo na siya, ang gagawin nyo ngayon ay i-divide nyo siya by your expenses.
kunwari, ang monthly expenses mo ay 50,000 pesos. Tapos, ang savings mo ay 300,000. So, 300,000 divided by 50,000, nandito ka sa 4 to 9 months. So, you get 5 points. Number 4, do I have adequate insurance coverage? Mahalaga. Kung wala kayong dependents, ang kailangan nyo lang ay, ano yung dependent? Dependent yung example, may na bata ka Below 1 years old. No? O kaya or yung meron kang parents na retired na or hindi nakakapagtrabaho. Hindi nakakapagtrabaho. At kailangan talaga nila umasa sa'yo para mabuhay. Kung wala kayo nun, ang kailangan nyo lang po talaga ay medical insurance equivalent to 1 year of your income. Optional lang po na magkaroon ng life insurance equivalent to 3 years. Pero kung meron ka na ng medical insurance equivalent to 1 year of your income, kapag meron kayong dependents, ang dapat na meron kayo ay medical insurance equivalent to 1 year of your income. Plus, meron din kayong life insurance na term equivalent to 10 years of your income. Kasi nga may dependent. May dependents ka. Ang titingnan natin, kayo ba ay may 100% coverage, 50 to 99% coverage, or less than 50% coverage? 10-5-0 ang score dyan. Pare, wala akong dependents. Ang monthly income ko ay 50,000. Okay. So, 50,000 times 12, 600,000 pesos. Dapat, meron akong medical insurance na kayang i-cover yung 600,000 pesos. Meron lang akong HMO at ang coverage ng HMO ay 200,000. So, 200,000 pesos divided by 600,000, 33%. 33%. Nandito tayo sa less than 50%, 0 points yun. Kailangan magdagdag ka. Nagkaroon ka na ng, may medical insurance ka na from your company. Ang gawin mo, magdagdag ka. Number 5, am I not overburdened with debt? Ang titignan natin dyan, solvency. Assets divided by liabilities. It should be greater than 150%. Yung debt to service ratio, yung monthly debt payments divided by monthly income should be less than 20%. So talaga kailangan lang mag-compute service. At saka kailangan talagang magawa yung SAL-N and MIMO. At yung utang, ginamit mo for productive purposes. Kung na-meet mo yung greater than 150% na solvency ratio at less than 20% na debt service ratio, you get the full 15 points. Pag in between 120 to 150 solvency, 21 to 50 debt service, that's 10 points. Kapag less than 120% ang solvency ratio mo at greater than 50% yung debt service ratio mo, 0. Ano bang ibig sabihin kasi niyan? Yung debt service ratio muna. Imagine mo naman, kung kalahati ng iyong kinikita ay pinangbabayad mo sa utang. Grabe. Mabigat yun. Mabigat yun. Yung solvency kasi dapat mas marami kang assets kaysa sa utang mo. Kaya dapat greater than 100%. Kaya ang gusto nga natin ay 120 at least ay yung pinaka-minimum, no? And then 150 and up yung mas gusto natin. Kung wala kang utang, carry. Perfect yun. Number 6, does my budget include insurance, savings, and investments? So, ito po yung ating 5-15-20-60 budgeting rule. Kung fina-follow nyo yung 5-15-20-60 budgeting rule all the time at the minimum, 10 points yan. If you're striving to do it, 5 points. Kung hindi ka na-follow talaga yung budgeting rule natin ng 5-15-20-60, 0 points. Do I know the value of all my personal assets? Ano ba yung asset mo? 50cc, 300,000 pesos. 500cc. Kayo, magtingin kayo no, kung ano yung mga assets nyo. Dapat alam ninyo yan. Based on market value and not acquisition cost. Kunwari, bumili ka ng cellphone. 50,000 mo nang binili. 3 years na to. 50,000 pa rin ba to? Wala na yan. Hindi na. Siguro ito mga nasa 15,000. May mga assets kasi tayo na nagde-depreciate. May mga assets naman na nag-appreciate. Ito. Ayan. Pakita mo rin yan sa iyo. Ayan. Bigay niya yan sa akin 19 years ago. Di ba niya pinapalitan? Ay, pinalitan niya na pala 10 years ago. Kaso ang laki. Hindi ko gusto. Ang sakit sa kamay. Sabi ko, ay, dito lang ako sa luma. Anyway, nabili mo for example ng 10,000 pesos.
20 years ago, ngayon baka 40,000 pesos na siya. Nag-a-appreciate. Kaya dapat sa market value natin siya tinitingnan. Tapos yung value ng SSS contribution natin at saka value ng company pension or retirement benefit. Alam nyo ba yon? Kung yes, 5 points. Kung no, 0. Does my age match the prescribed financial life stage? Passive income divided by your monthly expenses. Nasa money in, money out. Eh kung wala po tayong passive income, huwag na tayong mag-compute. Zero yun. Zero na yun, di ba? Yan yung titignan natin, nagmamash ba? So kunin nyo yung rate, tapos titignan nyo dito. Ikaw, Edwin, 45 years old ka, di ba? So dapat nasa 50% na yung passive income as percentage of expenses mo. Ako naman, dahil ako ay 35 years old, 30%. Does my age match the prescribed financial life stage? Kung advanced tayo, 20 points yon. Kung nagmamatch, 10 points. Kung below, 0 points. Okay. Number 9, have I invested in myself to improve my financial knowledge and skills? Ibig sabihin niya, sir, ano ba yung mga pwede mong gawin? Yun, ayan yung umattend ng training at seminar. O di ngayon na yan. Yes. O sige na, bigyan na natin yan. Binasa nyo yung libro ko. Yes. Pagkilala kayo sa mga tao na marunong sa pera. Yes. You do your business or financial research. Yes. 5 points. So, ang gagawin nyo ngayon, ito-total nyo yung scores. Ang maximum score po dito ay 100 points. 96 to 100 points, very high ang inyong financial literacy level. You have a sizable amount of portfolio that generates passive income. Congratulations! Ayan. Tapos, kung 76 to 95 naman, mainam pa rin yan because you have high financial literacy level. Kaunti na lang at talagang on your way na to financial success. So you're able to manage your income and expenses carefully. Kapag 51 to 75 points ang nakuha ninyo, kayo ay average, yung inyong financial literacy level. You live from paycheck to paycheck. Most probably, hindi naman sinasabi na hinuhusgahan na agad. Base sa mga sinagot ninyo, most probably, ito yung inyong kalagayan. Kapag 26 to 50, naku, poor na yan. Usually, you struggle to make ends meet. Hug. Yung sunod, 0 to 25, pray over na. Pray over natin yan, no? Very poor financial literacy level. You may be in the midst of bankruptcy.